Bayan pa kayang sakdal dila ang di magnasang makaalpas. Hey, hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino. Lalo tigit sa aking mga kahanay sa puwersa 99.9% sa puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Mahaba-haba po ang ating intro ngayon, no? Kaya, sige, tuloy-tuloy na po tayo, paspasan na po natin ito. Invasion! Kailangan daw lusubin tayo. Ng mga taga-ibang planeta, hindi. Taga-ibang bansa lang. Halimbawa, China. China ngayon na mainit ang dugo sa ating mga kayamanan eh. Dayuhan siyempre. Kung hindi man China, basta dayuhan. Lusubin tayo at sakupin. O kaya rebellion. Kailangan daw ay maghimagsikan tayo. Balik na naman tayo sa mga sinaunang panahon. O kaya may umusbong sa ating hanay na diktador. Pero wag yung diktador na talagang diktador. Sabi, kailangan daw ay mabait na diktador. At mabait at siyempre, makabayan. Ang bihirang diktador yan. No? May ganun ba? may ganun ba? Diktador. Tapos mabait. Pambihira, kailangan matino at mabait na diktador ang umusbong sa ating hanay. Bakit? Ay sabi, para mabaklas ang demonyong gobyerno sa ating bayang magiliw. Ganito na po kadesperado si June Losada. June Losada, kung naalala nyo yung NBN ZTE deal o steal o scam, ang whistleblower, siya pa nakulong eh. Yung mga kawatan na kanyang mga itinuturo na may mga ebidensya naman, nabsuelto. Siya na nagsumbong, kulong, pambirang patiso. Milyong-milyong dolyares po yung dapat naharbat sa atin. Anyway, so, yun po ang talagang dismayado na pag-iisip ni June Losada matapos po siyang makulong ng mahigit 2 taon. Alam niyo kung anong kasalanan niya? Hindi, mahigit 2 taon, kulang-kulang 3 taon eh. Ang kasalanan niya, inisip niya di umano. Sabi ng korte, sabi ng Sandigan Bayan, sabi ng Ombudsman, tapos sabi ng Sandigan Bayan, tapos sabi ng Korte Suprema, nag-isip ka na manggulang eh. Yung pa lang, nag-isip pa lang siya, guilty na siya. Pambira talaga ito ating hukuman sa may palakasan. So, hindi ko siya masisisi. Bakit po kanyo? Marami din po sa ating hanay ng mga soberanong mga mamayang Pilipino, lalo tigit sa puwersa 99.9% sa pera, dismayado na din eh. Ang paniwala talaga nila, wala na solusyon ng korupsyon eh. Kanila, panahon pa ni Eva at Adan, puso ng korupsyon, maging ng nagkatuan lupa, nagkatuan tao, ang Panginoong Hesukristo, laganap talamak din ang korupsyon. So wala na kapag-asa kanya na matuldukan natin ang korupsyon, na may kagagawan ay yung mga abusado, traidor at kawatan, mga land grabber, mga drug lord, waiting lord, smuggling lord, na nakaluklok sa gobyerno, o kaya yung kanilang mga katsuwari-wariwap, kanilang mga kaalyado ng mga oligarko. Hold your horses, ladies and gentlemen of the jury, sapagkat may solusyon po
sa korupsyon. Meron. Ano ang solusyon? Hindi po magpairal ng political dynasty. Hindi po. Nuulit ko para klaro tayo. Hindi ang pagpapairal ng anti-political dynasty law ang solusyon sa korupsyon. Hindi rin po parusang bitay ang solusyon sa korupsyon. Hindi din po yung sabi nila na ibuksan nila yung pong budgeting, lalo na sa BICAM. Hindi din po yan solusyon sa korupsyon. Hindi din po solusyon sa korupsyon na ipagbawal nila yung pong mga kamag-anak ng mga mambubutas, ng mga senatong at congressman na magtayo ng mga negosyo, construction business o anumang mga kumpanya na makikipagnegosyo sa gobyerno. Hindi rin po yan ang solusyon sa korupsyon. Ang bira, asan ba yung solusyon? Hindi rin po yung pong federalismo ang solusyon sa korupsyon. Hindi din komunismo ang solusyon sa korupsyon. Tayo mismo, inuulit ko, tayo mismo ang solusyon sa korupsyon. Dahil tayo demokratikong bansa at taal na karapatan ng mga Pilipino ang maging juror sa hukumang trial by jury. Tayo mismo po ang solusyon sa korupsyon. Bilang juror, tayo po ang humuhusga sa lahat po ng korte sa buong kapuluan sa mga kasong korupsyon, pang-aabuso, human rights violations, land grabbing, drug dealing, smuggling, at iba pang mga kaungasan na ang may kagagawan. Kung hindi mo yung iniluklok ng kumulikotong sa pamahalaan, ay yung kanilang mga pinoprotektahan. Tutunayan ko po sa inyo yan, na tayo mismo solusyon sa korupsyon. Tayo mga soberano, mga mamamayang Pilipino, at siyempre kasama yung ating sovereign power as juror. Kilatisin po natin. Meantime, ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagani po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako din po ang founder at president ng Philippine Trial by Jury Movement. Ito po yung nagsusulong siyempre ng ating sovereign power as juror. At siyempre ako din ang founder at pangulo ng Partido KKK 2.0. KKK, ito po yung offshoot level up ng KKK Urig. Ni Nagat Andres Bonifacio, 10 natin mga ninunong katipunero. Ang KKK naman po natin ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran, in exact order. Hindi po pwedeng i-rumble ito. So, bago lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028, pahirit po ng suporta sa ating pong Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Korakot. Isang pag-like nyo lang po, pag-subscribe at pag-share. Ay yung share, marami yun. Malaking ambag na po yun sa ating dalisay at dakilang advokasya na tunay na kapakipakinabang para sa ating lahat or halos lahat tayo. Kung hindi man lahat tayo ay makikinabang. So, dali mo na umpisan nga natin para malinaw ang ating pong pinanggagalingan. Umpisan po natin sa photo, komentaryo. Para at least hindi tayo magkakagulatan o magkakabiglaan. Ito po siya. Asan siya? Ayan.
Kartilya ng Katipunan. Palakin pa nga natin ng konti para may lalaki kayo. O yan. Yan. Kartilya ng Katipunan. Ano po ito? Ito po yung deklarasyon ng ating mga ninunong katipunero sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio kung ano po ang kanang mitiin, mga adhikain. Nakalitan niya po rito. Kumbaga ito po ay karintulad din ng U.S. Declaration of Independence, ang Kartilya ng Katipunan po. At dito po sa pang-apat na bilang, basahin po ninyo, malinaw po na nakalagay doon, mas matangos man ang iyong ilong kaysa iba, mas matangkad ka man kaysa iba, mas maputi man ang iyong balat kaysa iba, mas matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba, mas malalim man ang iyong kaalaman sa batas kaysa iba, mas marami ka mang lingwaheng alam kaysa sa iba, hindi mo pa rin mahihigitan ang pagkatao ninuman. Ito po ay hinugot doon po sa U.S. Declaration of Independence na sa pinakabuod, ang sinasabi, ang sentido común, we hold these self-evident truths that all men are created equal, and that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Karintulad din po ito. Sa madaling salita po, ang talagang isinusulong ni Gat Andres Bonifacio ay demokrasya. Demokrasya kung saan ang maghahari ay ang haring bayan. Po, wala pong kaduda-duda po yan. So ito, ano nangyari? Abay, nagkaroon po sila ng Tinejeros Convention. Actually, ito'y pulong to, dapat pulong lamang po ito. Kung saan pagkakasunduin, itong magdiwang at magdalo factions, sa Cavite. Kasi may hidwaan po sila may power struggle Di po ba? Biglang, yung pala ay may elemento ng panluloko na silang pinaplano. So, dinireksyon nila sa halalan. Para kung sino maging Pangulo, hindi lang ng Katipunan, kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Ng bayang Magiliw, na perlas ng silanganan na duyan ng magigiting pa. Ito naman si Gat Andres Bonifacio, tiwala naman siguro siya sa kanyang kakayahan at suporta. Dahil siya supremo Siyang tatay, siyang ama, nagkataas-taasan, kagalang-galang. Mga anak ng mga bayan. Tunay na mga anak ng bayan. Sabi niya, sige, kung yan ang gusto niyo, para may mandato, go. Pagdating pa lamang po, iniintirigan na siya. May sumigaw kagad Mabuhay ang hari ng bayan. Sabi nga So kinurek niya, hindi po ako hari ng bayan. Ang hari po ay ang bayan. So mabuhay ang haring bayan. Ibig sabihin, demokratiko Government of the people, by the people, for the people. Matanong ninyo, bakit maalam si Gat Andres Bonifacio sa demokrasya? Kasi palabasa siya Diba? Self-made man siya Sinuturuan niya yung kanyang sarili. So may mga libro siya. Yung French Revolution, yun siya. Yung mga naging presidente ng Amerika, siyempre alam niya kasaysayan ng Amerika. So alam niya ang hukuman trial by jury, ang sovereign power ng mga mamayan sa demokratikong bansa na bilang juror, na huhusga lahat ng kasong korupsyon, human rights violations, pag-aabuso, land grabbing at iba pang mga kaungasan sa lipunan na ang may kagagawan, yung mga iniluklok sa bayan. Okay, so ayan, bakit bumunot ng baril si Gat Andres Bonifacio? Kasi
tinanggap niya nga niya talo siya pagka-pangulo, pagka-vice pangulo at iba-iba pang mga posisyon. O, nanalo siya bilang Secretary of War, Minister of War. Abay, kinontra pa ng isang ungas doon, nakapanalig ni, sino siya? Ni Emilio Aguinaldo, si Daniel Tirona. Nung bumunot si Bonifacio ng baril, nagtago yung loko Pero anyway, babain pa natin yung discussion dyan patungkol dyan sa mga susunod na episode. Meantime, balik po tayo dito sa ating main topic. And so, ang susunod na kabanata, nagkaroon po ng 1899 Malolos Constitution. Ito po ay klaro na pang-diktador na saligang batas. Preamble pa lang, malinaw na nakalagay We, the representatives of the sovereign of the Filipino people. So, ang kinikilalang hari, yung mga representante, sila. Pero mahaba debate rito dahil si Andres Bonifacio, yung dakilang lumpo, hindi sang-ayon. Hindi siya sang-ayon. Wala daw silang mandato. At saka isa pa, nasa gitna tayo ng kaguluhan Di ba? Paano tayo magkakaroon ng mandato na magtatag ng saligang batas o maglimbag? Kaso natalo siya sa butuhan. Kaya yun, natuloy yung Malolos Constitution. Hindi ka nga, the rest is history. Diba? So, Malolos Constitution, parliamentary form of government po ito. And then, ang sumunod na kabanata, pasok. Ito pong 1934 Constitutional Convention na ang sabi ng Amerika, inauthorize na Inauthorize na nila ang mga Pilipino, ating mga ninuno, mga Pilipino na. Okay, magsagawa na kayo ng halalan para sa presidente, vice-presidente, mga senador at yung mga kinatawan. Pero siguraduhin nyo na ito ay representative government, Republican government, at may Bill of Rights. Siyempre, alam naman natin pare-pareho na yung Bill of Rights ng Kano, ang pinakahaligi yung tripod, the right to keep and bear arms, right to suffrage, and the right to trial by jury. Pero, una, ginawa ng mga delegado na parliamentary form of government. Although later on na-amendan, ginawang bicameral. At sa Bill of Rights, hindi nila sinama yung dalawa. The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Ginigiit ng Kano yan. Kasi dapat protektado ang mga mamayan. Demokrasya government of the people Tapos alisin mo sa kanila yung sovereign power nila. Pangunahing sovereign power nila na humusga bilang juror. Kasi patayo na tayo riyan. So, worry ko lang, ang palusot ng mga Pilipino noon sa pangunguna ni Manuel Quezon, si Osmeña, at si Claro M. Recto, yan yung tatlong, kumbaga tatlong hari noong mga panahon yun, yung mga bigatin noong mga panahon yun. Si Recto, kung hindi ako nagkakamali, hindi ako magkakamali rin. Siya ang pangulo ng CONCON. Si Osmeña naman, pangulo ng Senado. At si Manuel Quezon, si Manuel Quezon ang pangulo ng Senado noon. Si Osmeña, baka Speaker of the House. Anyway, sige, ituwid nyo ako pagka nagkamali ako rito. Pero yung tatlong personality na political personality, ang siyang kumbaga bigatin ng mga panahon yun. Ayaw nila sa hukuman trial by jury. So, palagay ko, ang kanilang naging argumento sa mga Amerikano, mga boss, unang-una, meron kaming free hand kung ano ilalagay namin sa saligang batas. Pangalawa, nung kayo, binahagi ninyo sa amin, ang Bill of Rights, minus 2 din Hindi sinama yung the right to keep and bear arms at yung the right to trial by jury. Noong nilimbag ng US Congress ang Philippine Organic Act of 1902. Alam naman natin pare-pareho.
1902, buhay na buhay pa yung Himagsika noon, di po ba? So kung isinama ng mga Kano, yung pong dalawang karapatan na yun, paano sila dumampot ng bato at pinukpok sa kanilang mga ulo? So natural lamang, no, na gano'n ang ginawa ng mga Amerikano. Mind you, simula po noong 1902, nung nagkaroon na sila ng opisyal, no, na tindig dito sa ating bansa bilang mga handler o palagay mo na bilang mga colonizer, although hindi naman talaga colonizer sila in the truest sense of the word. Kasi doon nga sa kanilang opisyal na tindig, ang kanila pong layunin is to educate Filipinos, train Filipinos in democratic processes and grant them independence. Kasi ano man nangyari din po sa lahat, ano po. So, siguro yun ang kanilang mga palusot ng mga sa side ng ating mga ninunong Pilipino ng mga panahon yun. No, ha? Na mga, alam mo na, ang apelyido ay mga Castilaloy. At syempre, isa pa siguro sa kanilang mga paduday, pag-uto, paggoyo, wag ko kayo mag-alala. Total naman, itong 1935, Commonwealth Constitution lamang po ito. Sa sandali na igawad yun na sa amin ng aming kasarilan, maggagawa uli kami ng panibagong baak sa Ligang Batas. Para sa independent Philippines na. Palagay ko lang pero akin pang kapag hinahanap ko pa yung mga kwentuhan nila, maritisan nila ng panahon, nililimbag yung sa Ligang Batas. Pero panigurado ayaw nila. Bakit? Siyempre mawawalan sila ng gininto ang pagkakataon na makapagnakaw sa atin nang hindi sila napapanagot. Hindi nga ba sabi ni Manuel Quezon? Hindi sa sinisiraan ko yung kanyang legacy no? Ito naman ay katotohanan lang. Sabi niya, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. So ayan, di lang anghel yun hindi lang demonyo. Since then, lalo na nung iginawad na sa atin ang kalayaan noong July 4, 1946, kung saan natigil na yung siyempre kalakaran noon na lahat ng desisyon ng US Supreme Court reviewable sa US Federal Supreme Court. Wala na po yun. So na libre na ang mga apo ni Damaso para mangurakot, mag-abuso, at kung ano-ano pang kabulastugan. Walang mapapanagot sa kanila Above the law na sila Sila na ang may tangan ng hukuman trial by palakasan ng mga abusado, traidor at kawatan. Abay, dinaig pa nila ang mga ninuno nilang mga Kastila. Hanggang ngayon! Yan po nangyayari sa ating bayan. So, ano tayo? 1934 pa lang pala tayo. Ano ang isusunod natin dyan sa ating photo komentaryo? Siyempre, pumasok po yung 1973 Constitution. Di po ba? Balik na naman tayo sa parliamentary form of government. Balik na naman tayo. Parang hindi pa tayo hindi pa natuto doon sa 1935 na una ay parliamentary form of government. Siyempre, pang-diktadurya po itong 1973 Constitution. Marcosian Constitution po ito Ito na ngayon. Ang mga Pilipino ay napuno ng salop. Napuno na po salop ng mga Pilipino. At tayo po ay nag-EDSA people power. At ang sigaw po noon ng ating mga hindi lang ating mga ninuno, pati po tayo sa mga edad na kamukha kung may kaedad ko o mas matanda pa sa akin, abay, never again na magkaroon pa tayo ng diktador na pangulo. Diba?
Yan yung pinangalandakan natin. At nangyari ngayong EDSA People Power at tinangal si Tita Cory Aquino, the icon of democracy. Nanumbalik daw ang demokrasya sa bansa. Pambirang patiso. Yan naman ay kakataas-taasan kaumasang kaisipang salat sa luhika at sentido komon. Hindi pa tayo nagkaroon ng demokrasya tunay. At best, peke ang ating demokrasya. Huwad ang ating demokrasya. Bakit kamo? Bakit kamo? Mamaya, bibitinin ko muna kayo. And so, nagka-people power revolution. Opo. Ano ang nangyari? Anyari, siyempre pumasok po. Ito pong Constitutional Commission na lumimbag ng 1987 Constitution. Dito na, patuloy pa rin, nagkaletse-letse ating buhay. Sapagkat ano po ang common denominator ng Malolos Constitution, 1935 Constitution, 1973 Constitution, at 1987 Constitution? No? Ang kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa pamahalaan, no? Na hukumang trial by jury of we the people, the sovereign Filipino people, missing in action sa lahat po nating mga saligang batas, including sa lahat na 1987 Constitution na umiiral nila. So, effectively, yung pong kalasag natin at tabak laban sa mga traidor, abusado, kawatan, land grabber, bumagsak sa kanilang mga kamay. Ha? Ginagamit nilang kalasag laban sa atin, sa mga mamayan, ha? Na naninindigan para sa ating katarungan, ha? Para sa ating mga kapakanan, karapatan, at kinabukasan. Yun! Pambirang patiso. So ito po ang malinaw, democracy minus karapatan sa trial by jury, peke na demokrasya, huwad na demokrasya. Ang mga traidor, abusado, kawatan, land grabber, smuggler, drug lord, waiting lord, gambling lord, pogo lord, nag-ari-arian sa bayan. Above the law po sila, hindi po sila napapanagot. Now, talk about the jury justice system. Ito po yung pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya na kinopya natin sa Amerika. Nung nilimbag ang kanilang 1787 Constitution, ni isa na ipapalaman alam ang mga delegado. Bukod tangi sa isang bagay, kailangan na roon ang karapatan sa trial by jury. At yan pong jury justice system ang siya ding ipinaiiral sa United Nations. Kapareho pong demokrasya ang ipinaiiral sa United Nations, sapagkat ang lumimbag ng United Nations Convention on Human Rights ay asawa po ni dating US President Franklin Delano Roosevelt. Ano pa si Leonora? Anyway, nakaukit sa United Nations ang batayan kung bakit ito itinatag. For freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. Freedom from want, hindi dapat naghihirap ang mga malayang mga mamayan. Freedom from fear, hindi dapat sila matakot sa tukhang ni Digonggong, ni Karmadigong. Ang problema marami po sa ating mga kinatawan sa pamahalaan, hindi alam, bobo, tatanga-tanga, ignoramos kung ano ang tunay na anyo hugis
diba? At kulay ng demokrasya. Bakit kanyo? Inutil ang ating Department of Education. Hindi inukil-kil sa kamalayan ng kabataan, diba? Na ang epitome of democracy, karapatan sa trial by jury. Hindi inukil-kil sa kamalayan ng kabataan ng pinakamahalagang dokumento sa saligang batas ay yan pong Bill of Rights. Hindi inukil-kil sa kamalayan ng kabataan na ang Bill of Rights para wag malabag, sigurado. Kahit ni isang probiso, dapat naroon prominente, numero 1 karapatan sa trial by jury. Kaya kita nyo, dala-ala yun sa ating Bill of Rights. Pambira, pati Korte Suprema, nilalabag yung sa ligang batas eh. At hindi sila napapanagot kaya lalakas ang loob nila eh. Pambira pati so. So, yan po dahilan kung paano pineke po ang ating demokrasya. Ano po? So, lahat po tayo, apektado. Ang meron lang rito kalayaan at sobra-sobra pa, yung pong hanay ng mga, iilan na sila eh. Diba? Hanay ng mga abusado, traidor, kawatan, land grabber, drug lord, lahat na. Lahat na ng kaungasan sa pamahalaan. Above the law nga sila eh. Ang bira, no? So, ano pong gagawin natin? Magpapakuya-kuya-kuya na lamang po ba tayo? Sa isang tabi, maglupasay sa pasay, o kaya magpayanig sa pasig. Huwag po. Sabi ko nga, nasa ating mga kamay nakasalalay, ang atin pong kinabukasan, karapatan, at kapakanan. At yan po ay mangyayari lamang kung tayo po ay lumaban. Bakit parang kulang ito sa kanan? Kulang sa hatak. Yun. Kulang na sa hatak. Hatakin natin. Saan bang hatakan dito? Ito. O ito. O ito. Nilaman po. Dito pala ito dapat na hatak. Yun. Ito po ay Philippine Trial by Jury Movement. Ito po ay pagbumulat mga juror awareness and open forum po ito. Ala town hall meeting. Pwede magtanong yung mga nakikinig at sinasagot po ng resource person ang inyong lingkod. Ano po? Pati sa 5 Pillars of Justice Association of the Philippines / International, nakapag-lecture po tayo riyan. Po. Ito po, isulong natin pare-pareho, lalo na sa hanay ng 99.9% sa pwera. At hindi ubra po na tayo ay makiusap lang, makisuyo, manikluhod sa mga nakapwesto sa gobyerno para amendahan ng Bill of Rights. Hindi po pwede po. Kasi sinubukan ko na yan sa mahabang panahon eh. Ala po, tengang kawali lamang po sila. President Marcos, President Rodrigo Roa Duterte, Pinoy, pati po yung mga justices sa Korte Suprema, yung mga senador, yung mga kinatawan sa House of Representatives. Ayaw po nila. Ayaw nilang mawala sa kanila ang gininto ang pagkakataon na magitata sa nakaw na kayamanan. Ano sila? Hilo? Para tuldukan yun. And so, kailangan po natin pumasok sa political arena sa pamamagitan po natin partido KKK 2.0 Demokratiko. Sa hanay po natin, puwersa 99.9% sa pera, manggagaling po ating mga kandidato. At hanggat maaari, lahat tayo tumakbo. Ngayon, yung iba, kung akala nila, tingin nila, wala po silang kakayanan, na lahat tayo may karapatan na mag-endorso. Isa ko na, ang aking pong unang-unang mga i-endorso, pagkapangulo at mga senadores, ay si Justice Antonio Carpio.
Ganon din si Justice Renato Pono. Naandyan din kasama sa listahan si Atty. Harold Respicio, si Colonel Kirubin, General Renato Miranda, si Madam Heidi Mendoza, si Pau Chip, pagka siya ay mag-retire na, Persida Acosta, sama din po yan sa ating listahan na isasama sa Team Juror, Senadora Laila de Lima, Shell Jokno, dating Senador Trillanes, at yung iba pang talagang may tunay, dakila na layunin, dalisay na layunin para sa mga soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo tigit sa ating pong hanay, pwersa, 99.9% sa pera. So kayo din po, maaaring mag-endorso. At tayong mga miyembro ng partido ng Philippine Trial by Jury Movement ang didesisyon kung sino-sino ating opisyal na mamanukin pagsapit ng 2028. Huwag ho kayo mag-alala. Sapagkat kasama po sa ating patakaran na lahat ng kandidato ay kailan pumirma. Pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mga mamayan kung saan nakaukit ng unang plataforma, unang ihahain pag siya ay ating nailukot sa Senado o sa bahay kinatawan ay ang amenda sa Bill of Rights. Amendahan po natin yung Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1. Ano yung laman ng Paragraph 1? Walang sinuman ang maaring kasuhan ng krimen o sibil, maliban na lamang kung mayroong akusasyon o kaya'y sakdal mula sa grand jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Gamit ang kanilang sentido komon, sentido komon ng pagkaraniwang tao, makabayan na puso, at patriotismo, tutuklasin nila ang katotohanan. Opo, yun ang tinutuklasan ng mga juror. Ano yung katotohanan? Hindi kung ano yung batas. Kung ano yung batas, kung ikaw ay grand juror, nandyan ang piskal, nandyan yung judge, na po pwede nyong pwedeng magbigay sa inyo ng orientation sa mga kasong inyong kinaharap at kailangan desisyonan. At sa paragraph 2, the same Article 3, Section 14, paragraph number 2, isa lagi po natin doon, isisingit po natin lahat ng akusado. Pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury. Hukumang hurado ng mga soberanong mga mamayang Pilipino, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Sa unang sigwada. Sa final selection process, kikilatisin po, sasalain ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer ang mga prospective jurors para na mapagtanto kung sino-sino doon ang 12 na i-panel na walang bias sa magkabilang panel. Ganon kapatas at parehas po ang labanan. At ang mga trial juror, ini-impanel lamang mga yan pagka mag-uumpisa na yung paglilitis. Sa madaling salita, sa loob ng mga 7 buwan, more or less, na binibigyan ng karapatan ang akusado na paghandaan ng kanyang kaso, at tulad ng ginawa sa ICC kay Karmadigong, binigyan ng 6 na buwan. Ganon din dito sa at least 7 buwan kay Imelda Marcos sa RICO case niya sa New York. Umabot pa yata ng 11 buwan. Lumirit pa sila kanyang kampo ng panahon para mapaggandaan ng gusto ang kanyang depensa. At sa madaling salita, sa loob ng ilang buwan na yon, hindi pa nililitis, wala pa yung na-panel na jurors. So walang gagapangin ang akusado. At sa sandaling mag-umpisa na ang jury trial, makikita lamang po mga mukha nila, itong ID nila, ID number 1, 2, 3, 4, 5, blah, blah, blah. Hindi po ipinakikilala ang kanilang katauhan. At sila po ay gwardyado din ng mga secret agents, sila po yung mga binabantayan. Hindi lang sila, kasama yung kanilang mga pamilya.
para huwag malagay sa balag ng alanganin at kung sakaling may lumapit at kumausap sa kanila, alam ng secret agent kung paano isusumbong sa judge at ipoproseso ng judge at kung kinakailangan, sampa ng kaukulang kaso. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. And again, uulit ko, no ha? Yung pong ating mga kandidato kasama sa covenant nila, oh, bukod doon sa paghahain ng amenda numero 1, opo, sila din po, nandali muna, bakit napunta ka diyan, iyo? Pambira ito Tinatakpan mo yung ating kwan riyan anik-anik Hindi lang I-close po muna natin ito. Biglang sumingit Pasingit-singit ka pa, sige. Isa pa, ayan. And so, ano nangyari? Bakit maingay? Ayan. Ay! Ingay ka. Nawala ni ingay. Ang bira, Buti naman, nawala ni ingay. Okay. So, kung hindi po ginawa natin kandidato na mag-hain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights, sa loob ng reasonable period of time of about siguro mga 3 months, bukas ng session sa Senado at sa Kamara, kailangan po niya magbitiw sa pwesto. Sama yan, kaukit sa covenant. Pag hindi niya ginawa yun, pwede gamitin ng kahit sino sa atin, kahit sino butante. Kahit hindi pa siya membro ng ating pong partido. Kung pwede niya gamitin yung covenant na yun, maghain para maghain ng petisyon for mandamos sa Korte Suprema para sibakin sa pwesto ang ating kandidato. Para kwentas klaros po tayo at para po masigurado po ang ating tagumpay. Alam niyo na kung anong gagawin, Tayo po mismo, ang puwersa, 99.9% isa puwera. Tayo mismo, pambiro. Iba na yung aking kinakalikot. Naligaw po yung aking fingering Well, anyway, tayo mismo ang tatayong makinarya politika. Ang unang-una po nating ambag ay yung ating po tigitigisan sa gradong boto. At kung meron po tayong kakayanan mag-ambag ng 5 piso, 10 piso, 100, bla bla bla, conforme sa kakayanan. Para naman yung ating mga volunteers ay may pambili na kape at pandesal, abay, huwag po nating ipagkait. Ano po? Ulit ko. Sigurado po. Halos lahat tayo sa puwersa 99.9% sa puwera. Kung hindi man, lahat tayo ay makikinabang sa ating pong advokasya na ito. Kahit itaga pa sa bato. Tayo huhusga Di ba? Sa mga husgado sa mga korte, ala trial by jury sa Amerika. Katulad din ng trial by jury sa Hong Kong. Katulad din ng trial by jury sa South Korea. Katulad ng trial by jury sa Japan. Katulad din ng trial by jury sa Spain. Alam nyo, yung ating po hukumang Real Audiencia de Manila, ay pamana po ito ng Spain At hanggang ngayon, umiiral sa ating bansa. Pero mismo ang Spain, matagal na po nag-ship sa trial by jury. Kung kaya nga yung pong bayaw ng hari, kulong sa kasong korupsyon. Sa South Korea, talamak din ang korupsyon dyan nung araw. Pero taong 2007, nag-dry run po sila. Matapos na isulong na isang grupo ng Couples for Christ ang pagpairal ng jury justice system. Dry run sila for 5 years. Pagdating ng 2012, nag-full blast po sila. So lahat, o kalahati, sa mga buhay pa nila naging Pangulong Kurakot, nakakulong ngayon. Dahil sa trial by jury po nila. Kung saan mga mamayan ang humuhusga sa hukuman gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao para tuklasin kung ano yung katotohanan sa likod ng mga kaso. So bago po tayo magtapos, shout out! Nais ko po i-shout out po si
Celia Lamkin, no po, ito po ay grupo po ito ng National Youth Movement for the West Philippine Sea. At kanina po talagang kinumpirma niya yung ating pong hirit na samahan tayo sa Juro Revolution o pagpairal or empowering we the sovereign but powerless Filipino people as juror in a democratic jury justice system. Jury justice system which is the epitome of democracy. At siyempre, shout out din po sa lahat, di ko na kayo isa yan, dami po ninyo, na nag-follow po sa inyong lingkod dito po sa Facebook, ano po. At ganoon na rin, sa mga dumadami na mga subscriber po natin sa YouTube Juror Revolution Advocacy Channel, ano po. Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Sana kayo din, sana all mag-subscribe, mag-like at i-share po itong ating dakila at dalisay na advokasya. Ito po yung ating big kiss ng pagkakaisa para tayong walis tingting. Ito yung magbibig kiss po sa atin, ang paglaban sa korupsyon. Kasi hindi talaga titigil po ang korupsyon hanggat di po natin binabaklas ang hukuman trial by palakasan ng mga abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan para palitan ng pandemokrasya ang beauty ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Huwag kayo umasa. At para kay shout out din kay Jun Losada. Jun, hindi po totoo na invasion, rebellion, diktadurya ang bubuwag sa demonyo nating gobyerno. Hindi po, tayo mismo mga mamayan. Pag tayo po ay nagbikis-bikis, nagsama-sama sa pagsusulong ng jury justice, ano magagawa ng ilang mga traidor at kawatan? Ilan na sila eh. Tayo, sandamakmak, 99.9% ng mga Pilipino. Itsapuera eh. Hindi po ba? At malinaw naman sa gamit ang sentido komon na dakilat dalisay ang ating layunin. Ito po ay doable. Ito po ay realistic. Ano po? Ito po ay quantifiable. Ano po? At kayang-kaya po natin ikasa. So hindi po totoo yung hinagap na talagang wala na po tayong pag-asa, na walang sino mang sabagay totoo ka, wala talagang sino mang tao na ang makapagbaklas ng demonyo o diablong gobyerno. Pero pag tayo ay nagbikis-bikis, nagkaisa rito, tiyak yun. Mababaklas po natin. Collectively. Sa Juror People Power Revolution. Gawin po natin ito hindi lamang para sa kapakanan natin sa kasalukuyang henerasyon, kapakanan natin mga itsapuera sa kasalukuyang henerasyon, bagkos para po sa mga susunod pa natin sa linlahi. Till His kingdom come. Kaya dapat lang, juror ka. Kapag po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines.